Naglilipanan na ngayon sa social media ang mga rumors na dinumog ng mga invite si Kai galing sa mga NBA teams, and it is expected na sometime next week ay lilipad na siya patungong US para dadalo sa mga minicamps and workouts. At dito natin malalaman kung gaano nakalaki ng improvement ni Kai at kung kaya na ba niyang makipagsabayan sa iba pang mga NBA players at mga NBA prospects na makakatapat niya sa mga minicamps. Bakit nga ba marami pa ring interested na NBA teams kay Kai? Well, obviously, ay isa pa rin siya sa pinakamatangkad na young NBA prospect at ang kanyang skill set ay hindi matatawaran. Looking at sa mga big men na magpapadraft this year, ay nandyan si Alexander Sarr na potentially ang magiging number 1 pick this year. And let's make this clear, hindi si Kai Sotto ang potential number 1 pick this year, kundi si Alexander Sarr dahil tapos nang nagpa-draft si Kai. Kaya sa mga nagpaparatang sa atin na fake news tayo, ay pakiintindi lang ng ating video dahil again, ang ating vlog ay merong kasamang opinyon, kaya ganun mga kapatrol. By the way, sa mga hindi pa nakakakilala kay Alexander Sarr, ay isa siyang French player katulad ni Vic Wembanyama at meron ring malaking similarities ang kanilang laro. Pero ang tanong, sino sa kanila ang mas magaling? Si Kai Sotto ba o si Alexander Sarr? Well, kung sa height ang usapan, alleged 7'3" si Kai, samantala itong si Sarr ay isang 7 flat player lang. Well, balikan natin ang stat line ni Kai sa NBL at ikukumpara natin kay Alexander Sarr. Alexander averages 9 points and 4.2 rebounds sa NBL, samantala ang ating idol ay nag-average ng 7.1 points and 4.5 rebounds at 15 minutes lang ang kanyang playing time compared sa 17 plus minutes average playing time ni Alexander. So dito pa lang ay hindi na nagkakalayo ang kanilang mga numero, pero ang laki na ng improvement sa laro ni Kai. And compared sa nilalaro niya ngayon sa Yokohama at sa Adelaide noon, ay napakalayo na ng narating ni Kai. At kung ngayon sila magtatapat, ay siguradong mas magaling na si Kai dahil napaka-skilled ni Kai. Pero ang biggest advantage ni Alexander ay ang kanyang speed and quickness na kung saan pang NBA talaga. He plays like Bol and Vic Wembanyama. Although suspect pa ang kanyang opensa sa ngayon, pero ang kanyang depensa ay at par sa mga NBA shot blocker. Parang si Rudy Gobert ang kanyang laro in terms of defense, pero merong malaking potential ang kanyang opensa. Pero sa ngayon, ay mas maraming mabibigay si Kai sa isang NBA team. At kung sa one-on-one, ay siguradong kakainin ng buhay ni Kai sa ilalim si Alexander. Dahil 210 pounds lang siya, samantala ang ating idol ay 250 pounds na, and still bulking up every day. Ang tanong, sino ang mas NBA ready sa kanilang dalawa? Well, in terms of age and experience, ay walang duda na merong malaking advantage si Kai. Pero in terms of potential, ay mas malaki pa ang potential ni Alexander over Kai. Kaya siguro marami pa ring mga NBA teams ang gustong kukunin si Kai dahil alam nilang bihira lang ang mga players na katulad niya na napakatangkad na at napaka-skilled pa. Kailangan lang ni Kai na makatungtong sa NBA at maipakita ang kanyang galing sa NBA stage. At sa mga NBA teams na naghahanap ng skilled big man, ay siguradong isa si Kai sa kanilang tinitingnan. At balitang NBA naman, Karl Anthony Towns at ang Minnesota Timberwolves ayaw pang mag-impake. Ayaw pang magbakasyon ni Karl Anthony Towns. Ikinamada ni Karl Anthony Towns ang kanyang 20 points sa kanyang 25 points sa second half para balikatin ang Minnesota Timberwolves sa 105-100 na panalo kontra Dallas Mavericks sa Game 4 sa West Finals. Nakaiwas sa sweep ang Timberwolves pero baon pa rin sila sa serye 3-1. Uuwi sila sa Minnesota para subukang ilapit pa ang serye kapag ini-host ang Game 5. Pumutok din ng halos triple-double 29 points, 10 rebounds and 9 assists si Anthony Edwards sa first trip ng Wolves
sa conference finals sa nakalipas na 20 years. Bida ang 9 of 12 shooting from the field at 4 of 5 beyond the arc ni Karl Anthony Towns. He got himself going by going to the hoop, played quick off the catch. He didn't really look much for his three until the second half. Ani ni Coach Chris Finch sa nagising niyang big man na si Karl Anthony Towns. Kinapos ang 6 triple-double sa playoffs na 28 points, 15 rebounds, 10 assists ni Luka Doncic para sa Dallas Mavericks. At inalat pa sila ng kanyang partner ni si Kyrie Irving sa field sa combined 13 of 39 clip. The game's on me. Just didn't give enough energy. Pag-ako ni Luka Doncic sa kanyang 7 of 21 na field shooting. May 5 foul na sa third quarter si Karl Anthony Towns na alagaan at ibinigay sa Wolves ang lead sa back-to-back 3. Dinagdagan pa ng jumper ni Anthony Edwards para iagwat sa 5 points sa may 9 seconds na lang. Habang si Luka Doncic, iginiit na siya ang may sala sa Game 4. Inako ni Luka Doncic ang sisi sa talo ng Dallas Mavericks sa Minnesota Timberwolves sa Game 4 na ginanap sa American Airlines Center. Hindi pumayag si Kyrie Irving dahil kasari rin anya siya sa dapat na may kasalanan. I think the game is on me. Ani ni Luka Doncic matapos mabigong masweep ang Timberwolves. I just didn't have enough energy. Kinapos kahit ang 6 triple-double ngayong playoffs na 28 points, 15 rebounds at 10 assists ni Luka Doncic at anemic sa kanyang 7 of 21 shooting at 4 of 11 sa tres. Ang kanyang co-star na si Kyrie Irving na merong 6 of 18 sa floor, 1 of 6 sa tres at may 4 pa na turnovers. Siya raw ang may kasalanan kaya naputol ang 5-game winning streak ng Mavericks. Binalasan ng Wolves ang depensa sa star duo ng Mavericks. Nagpalitan ng assignment sina Jaden McDaniels at Anthony Edwards. Sa first 3 games ay si McDaniels ang itinapat kay Luka at si Edwards naman kay Kyrie Irving. Pero sa Game 4, kinuha ni McDaniels si Kyrie Irving at inasawa buong laro ni Anthony Edwards si Luka Doncic. Sa unang pagkakataon sa postseason, mas mababa pa sa 35% sa floor ang dalawa. He has a huge impact. I mean, he's a 6'9" wing defender that I'm seeing now for the first time from the start of the game. So it's going to be an adjustment, but I love it. Dagdag pa ni Kyrie Irving sa depensa ni Jaden McDaniels. At inaasahan na babawi ang dalawa sa Game 5 sa Minnesota.